Okay, so hello everyone. So eto yung kasamang video nung in-upload ko na online lesson natin para sa review ng mga conditional statements. So magpo-focus tayo sa if else tsaka sa looping kasi some of my students na ni-request nila na yun yung reviewin natin. And then, yung mga future discussion natin about dun sa mas mga advanced pa na topic, I think mas magandang gawin yon kapag face-to-face na tayo. So, this one basically is a preparation for your quiz next week. Okay, so madali lang naman ito kasi ang gagawin nating quiz is tatanungin lang kung ano yung syntax ng ganyan. So, which is basically if else, nested if, looping. So, yun yung mga magiging nakapaloob dun sa mga magiging quiz natin. So, reviewin ulit natin ito, no? And hopefully, sana maintindihan ng madami. Okay, so ang code natin para sa if else is palagi siyang merong if, tapos condition na nakapaloob sa parenthesis. Kapag natupad yung condition, mangyayari yung program na nakapaloob doon sa braces sa ilalim ng if. So, di ba, ito yung if natin, tapos ito yung open, tsaka closing brace niya. So, kapag natupad, yung nakalagay dito, mag-output ito. Ngayon, kapag hindi natupad, dito siya pupunta sa else. Na kung saan, meron din siyang sariling output. So, kapag hindi nagkatotoo yung condition mo, dito siya pupunta. So, imagine na you're deciding kung ano yung susuot mo today para sa iyong OOTD. So, kapag umuulan, magsusuot ka ng jacket. Kapag maaraw, magsusuot ka ng t-shirt. So, ganun yung basic flow ng if-else statement. So, halimbawa, may tanong na if the weather is raining, so you have 2 equals, meaning kung umuulan, or equal to, yung tawag natin dito, magsusot ka ng jacket. Kapag hindi, magsusot ka ng t-shirt. So, ganun yung condition ng if-else natin. It's very basic. It's like a realistic condition. Nagre-record ako. Sige. Tapos, let's take a look at this one. Ito yung tinatawag natin na merong else if. So, as you can see, pwede tayong magdagdag ng madaming else if hanggang sa makarating na siya dun sa dulong condition. So, ano naman yung else if? So, basically, ang minimum niyan is kung meron kang tatlong choices. Okay? So, puntahan natin yung BS code natin. So, ito, nagawa na natin to before. So, just like I've said last time, kung gusto niyo sumabay dun sa coding, pwede niyo i-post yung video and then you can try this dun sa mga sa gamit nyong app. So, dito naglagay tayo ng grade. Meron tayong integer grade in which hihingi ng grade yung ating program. So, pag nagpasok tayo ng grade, kung siya ay mas mataas sa 90, siya ay A. Kung mas mataas sa 80, siya ay B. Mas mataas sa 70, siya ay C. Mas mataas sa 60, siya ay D. And then kapag lower than 60, siya ay F. So, kapag hindi ito nangyari, dito siya pupunta, hahanapin niya kung ano yung ibang choices hanggang sa makarating siya sa dulo. So, ganun yung konsepto ng if-else. So, run natin to. Run code. And then, teka. What natin? Teka. Mukhang nag-error. Clear terminal. Ayan. Isa pa nga. Function F1. Tayo natin. Yan nag-load. So, ayun.
enter grade. So, type natin 97. Zoom in ko. Yan. 97. So, yun ang lumitaw. You got an A. Okay? Since natupad yung unang condition na if higher than 90, you will get an A. So, ganun yung mangyayari. Okay? You can try this at home if hindi nyo pa rin nagigets yung konsepto ng if else. So, now, let's move on and let's go dun sa nested if na tinatawag. So, dito sa nested if, ito yung nabanggit ko sa inyo before na kung ang kasunod, kung yung tanong mo ay may kasunod na isa pang tanong. So, dito, ang sinasabi is kapag ikaw ay 18 and above, makakapanood ka ng pelikula. Kapag hindi, kailangan mo pang pumasok dun sa condition kung meron kang permission. Kapag meron siyang permission, maia-allow siya. Unless, ikaw ay hindi pwedeng manood ng movie. So, it has a Boolean condition, which is, ito, yung Boolean, magde-declare ka ng true or false. Kapag halimbawa, yung has permission mo is true, dito siya pupunta. You can watch a movie. So, ganun lang yung nested if. It's basically an if inside an if. So, kumbaga, pag sinundan ng another question, yung iyong tanong. Okay? Next one, let's do a review on looping. Yung loop is like you're trying to practice a basketball shot. Diba, pag nagsushoot ka ng bola sa basketball, kumbaga hanggat hindi siya pumapasok doon sa ring, hindi mo siya hihintuan. So, ganun din yung konsepto ng looping. Hanggat hindi na-achieve yung gustong mangyari ng condition natin sa loop, paulit-ulit siyang mangyayari. So, for example, ang hinihingi natin is to output 1 to 5. So, instead of i-type natin yung 5 cout na yan, gagawin na lang natin siyang loop. Okay? So, ganito yung itsura nun. Yung int I, ang ibig sabihin niyan ay whole number 1 yung simula nung looping mo. So, it always begins with 1. So, ito yung output nun eh. And then, yung condition mo, which is itong nasa gitna. Ang sabi, kapag yung I is less than or equal to 5, ang gagawin niya ay magdadagdag siya ng number para mag-cout siya. Okay? So, ito kasi plus 1, di ba? I plus 1. So, ang I natin ng value 1, di ba? Ayan, no? So, when we say I plus plus, it means 1 plus 1. Okay? So, the output will look like this. So, sa halip na ganito yung gawin natin, ito, cout 1, 2, 3, 4, 5, iluloop na lang natin na ganyan. Okay? Palagi nating tandaan, gagamit tayo ng for loop kapag yung ating kung ilang beses siya iikot, kumbaga alam natin. Okay? Kung natatandaan nyo dun sa salary computation natin, yung syntax ng ating looping dun is nakabase sa number ng employees. Okay? So, kung halimbawa, kung dineclare na number of employees, yun yung ilang beses siya iikot. Okay? So, this one is for loop. Okay. Here's an example of a loop na merong condition. So, this one will print out all the even numbers. So, this one is yung value ng I. So, I. Tapos, kung ang remainder niya ay equal to 0. Okay? So, basically, even number kasi yun eh. If I divided by 2, tapos kung ano yung remainder nun, if 0, yun i-out mo na 2,
4, 6, 8, 10. Usually, ang even number ay palaging 0 yung kanyang remainder. Okay? So, 2, 4, 6, 8, 10 yung nagiging output niya. I suggest you try this at home. Okay? Itong code na yan. So, hindi na ako magpapakita ng code dun sa Visual Studio Code para kayo yung mag-try. Okay? Sige. This one is while. Ang ginagawa naman ng while is mauulit yung gagawin as long as natutupad yung condition. So, ang sabi dito, ang value ng count ay 10. So, paulit-ulit siyang tatakbo unless yung number mo ay mas malaki sa 0. Okay? So, this one, meron nakalagay dito, count minus minus. So, since ang value ng count natin ay 10, what it will basically do is 10 minus 1. Okay? So, ang mangyayari, 10 minus 1, ikot ulit, 9 minus 1, 8, hanggang sa makarating siya dito. So, basically, you're doing an iteration that decreases to 1. Okay? That's while loop. Okay? This one is do while. Ang do while is kailangan mong patakbuhin ng once or at least isang beses yung output before magtanong ng condition. So, it has a do. Ito yung patatakbuhin niya. And then yung while, kapag hindi ito na-achieve, tsaka lang siya hihinto. So, ganito yung example niyan. Halimbawa, maghuhula ka ng number. Ang sabi dito, guess the number between 1 and 10. Unless tumama yung sagot niya, magtutuloy-tuloy lang yung program. Okay? So, kumbaga, mauulit yan unless makuha yung secret number na sinasabi. I suggest you also try this one. And then the last one is what we call a nested loop. So, ang nested loop, ang ginagawa nito ay mag-output siya ng susunod siya sa dalawang looping. So, ito, meron tayong loop sa taas. Ito yung tinatawag natin na outer loop. Ang gagawin nito basically is kung ilang row yung i-output niya. So, nakalagay dito, if I is equals, less than or equal to 5. So, ito yung output niyan. 1, 2, 3, 4, 5. Okay? Yun yung i-output niyan. Yung inner loop naman natin, ang i-output niyan is kung ilan yung i-output na asterisk. So, you start with this, and then this. So, ito dalawa. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. And then 1, 2, 3, 4, 5. Ganun yung kanyang gagawin. Kasi nga, susundin niya muna yung condition dito sa labas. Tsaka pa lang niya gagawin yung condition dito sa ilalim. Okay? So, ang condition dito is kapag yung I is less than or equal to 5, tsaka lang hihinto. Kaya, 5 row yung ginawa niya. Ito naman is titingnan yung value dito, yung value ng I. So, since 5 yung maximum nito, ang maximum din nito sa ilalim is 5 na asterisk. So, basically, 5 na column yung sinakop niya. Suggest you try this one on your app. Okay, so this is what we call a nested loop. So, it's basically a loop within a loop. Okay, so here's the explanation for that. The outer loop, it is yung I, handles the rows of the triangle. The inner loop, it handles the printing of all the asterisk. Okay? So, after each row, you have an end line para bumababa yung bilang ng mga asterisk mo. Here's another example. Let's try it out. This one is a multiplication table. Okay? So, paste natin siya dito sa ating
sa code natin. Okay? So, meron tayong, tanggalin ko na to. Yan. Yan. So, meron tayong outer loop. Ang maximum niya ay 3. So, ang gagawin niyan is 1 times 1 equals 1 times 1. So, kukunin yung value nun. And then, tatab. So, dudusog yan ng konti. Okay? Eh, since 3, ang i-output lang niyan is hanggang 3 multiplication table lang. So, run natin. Ayun. So, yung binanggit ko kanina, zoom in ko. So, 1 times 1 equals 1. 1 times 2 equals 2. 1 times 3 equals 3. So, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Diba? O, bakit na nga ganun? Kasi nga, 3 lang yung maximum niya. Okay? I would suggest you try this at home so you can review on how to do a nested loop. Okay, so it's a loop followed by another loop. Okay, let's go back to our PowerPoint. Okay, so the outer loop runs through the numbers 1 to 3 kasi nga ang maximum natin ay 3. The inner loop multiplies each I by j and prints the result. After all the multiplications has been done, you move to the next. So you have this, 2, and then 3. No? So in summary, if else chooses actions based on conditions. Nested if checks multiple conditions inside each other. For looping, it repeats a fixed number of times. Yung while loop, it repeats as long as the condition is true. And do while runs at least once, then repeats if a condition is still true. Nested loop is a loop inside loop for more complex patterns or grids, triangle pattern, or multiplication table. What's important about this discussion is naintindihan mo kung ano yung purpose niya and then naiintindihan mo kung paano siya i-code. So, para mas maintindihan nyo kung paano i-code yan, I always suggest you try to code all the examples that were shown in this presentation. And always try to have fun with the code. Mag-eksperimento kayo, kumbaga laruin nyo yung code para mas madali nyo siyang maintindihan. Okay? I will upload another video bukas which is basic review lang din ulit siguro. Tapos yung mga susunod nating topic, array, function, structure, sa face-to-face na lang natin yun gawin para mas madali ninyong matutunan. Okay? So, good luck and mag-aral kayong mabuti.